Good morning, good evening, and good day, plant kids! Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng ating Plant Tatay Barry. At ito po, ngayon, maaalala nyo, itong aquarium na ito ay na-feature ko nung tayo po ay nag-remodel o nag-revamp ng ating mga iba-ibang aquarium dito sa bahay. And itong particular na aquarium na to ay ito po yung pinakabago. Ito po yung binili natin sa Bulacan, no? Kaya po ngayon, pag-uusapan natin ngayon ang updates tungkol sa aquarium na ito. Mag-uusap tayo ng mga details tungkol sa aquarium na ito. Ano nang pinagagagawa natin at anong nangyari. So sisimulan natin sa mga halaman. Yan pong yung unang halaman na pinapakita natin, yan po ay mga Amazon swords, okay? And then ito pong nasa taas, ang tawag po dyan ay mga guppy grass, okay? At ang sumunod naman po ay isang philodendron, ang Enjoy pothos, yan po, na regularly nasa land po yan, nasa lupa. And ito pong kasunod ay isang klase po ng Hydrophila. Okay, and ito po ay ang tinatawag nating Coutoniae. Parang coutils. Ayan. And then here is a klase po ng Anubias. Giant po yung leaves niyan, hindi po yan yung mga regular na Anubias na maliliit. And then, ayan po ay ang ating mga Hydrilias ferns naman. And then, mga naka-float dito. Yan po ay isang Bacopa carolinea. And then mga floating plants, yan po ay magkahalong frogbit at duckweed. Yan, dito po sa side, ayan, makikita nyo po ay isa pang klase ng halaman, ay isa pong Mirio, no? So, ayan po. So, another thing na pag-uusapan natin ay yan, yung mga nilagay ko naman na mga bagong animals. Yan naman po ay shrimp. Red cherry shrimp. Yan po ay tinatawag na RCS din. Bumili po ako ng mga 20 pieces niyan. So, napakadalang po siyang makita kasi napakaliliit niya. And then, of course, during the day, madalas po siyang nakatago. And there is another one na nahuli natin sa may likod na naglalakad. Ayan. So, may time na makikita niyo silang ayan, magalaw. At meron time naman na ayan, makikita niyo naman sila sa mga leaves or sa mga plants, no? Ayan. Itong isang to, nasa kabilang side to, nasa mga guppy grass naman siya naglalaro. Actually, may nakita ko pang mga ibang klaseng shrimp dyan, pero hindi ko na video. Another klase ng animal na nakita natin, ayan, yung ginagalaw ng mga guppy ay ang ating mga snails. And then there is another one there. Ayan, makikita nyo, mga snails yan. So far, in this time, konti pa lang. Mga sumama yan dun sa mga plants. Okay. So now we are on the other side. Actually, this is the left side view nung ating aquarium. Makikita nyo, very lush yung ating guppy grass dito sa likod. At mapapansin nyo na hindi ko talaga siya natinanggal sa mga pots nila, no? And then ito, yan, yung nilagay ko yung bato sa harapan yan. Yung mga maliliit na guppy grass na yun, tinanim ko lang, mga naputol yan na lumutang. Tinanim ko lang ulit sa sand para kumapal pa ulit. Ayan. Now, let's go to the fishes, no? Ayan, makikita nyo dito ngayon ay mga janitor fish. Bumili po ako ng mga maliliit na janitor fish to do the clean up, like the shrimp, no? Pero ito, para sa mga algae, ayan, tapos sa mga natitirang mga
food sa ilalim ng tank para sila po ang maglinis. Okay? And then here, let's go start with the guppies na, no? So, iba-ibang klaseng guppies po yung nandito na pinaghalo-halo ko na. And then one here, ito yung sinusundan natin ngayon. Karamihan sa kanila ay mosaic, no? At ito naman po ang top view. Makikita nyo talagang madaming ng fish, mga guppies na nandyan. Ayan, no? So, nandyan din sa mga small corners, makikita nyo mga guppy, mosaic, and mga mosaic blue or silver ang makikita nyo. They're also called dragon tails na mga guppies, no? Wala muna akong hinalong ibang kulay dito, pero merong mga lumabas na ibang kulay nung nagbi-breed na sila. As you can see kasi ang dami-dami ng babies. Pero as you can see, may iba-iba ng kulay din nga, as I said, na lumalabas, no? Mapapansin nyo na may mga iba na hindi masyadong makulay ang buntot. Kasi yun po yung tinatawag na female. Mas makulay po ang buntot ng male sa mga guppies. Parang sa mga standard animal design, kumbaga, mas kailangan ng lalaki ang mas magandang buntot para mas ma-attract ang mga female para sa breeding season nila or sa breeding purpose nila, no? So dito makikita nyo, initially nung nilagay ko sila dyan or nung nagbe-breed ako or pinagsama-sama ko sila kasi parang pinilian ko ng kulay ito bago ko sila pinagsama-sama dyan. Karamihan dati ay mga female, pero ngayon ang napapansin ko parang mas marami na ulit ng male kasi nga para hindi masyadong ma-stress ang mga female, mas konti dapat ang male. Pero nakikita ko nga dito na parang mas madami ng male ngayon siguro, pero hindi pa sila ganun ka-mature. Kaya hindi rin masyadong nasa-stress ang female natin. Kaya nakikita nyo, ang dami-dami pa rin babies na napoproduce ng ating mga breeding sizes na guppies, no? Ngayon, isa pa siguro sa napansin ko, kaya siguro isa sa mga contributor ng maraming babies is because of the denseness of the plants. Mas maraming plants, mas marami silang matataguan, mas siguro para mas madali silang naka-acclimate dyan nung pinaglilipat ko sila. And of course, syempre, pag more plants, more oxygen, so it's healthier for all the guppies na nandyan ngayon sa tank na yan. So I'm really happy as of this moment sa mga developments nitong tank na to. As you can see, ayan, dito sa shot na ito, meron tayong a few guppies na may color orange na tint sa kanilang buntot, no? So, yan yung sinasabi ko na ibang kulay na lumabas aside from the shades of blue, shades of silver na mga mosaic or dragon tail designs sa ating guppies. Isa pa siguro sa mga maganda na nagawa ko dito sa tank na ito, ayan, yung driftwood na nailagay ko. That is guava driftwood na napulot ko lang from sa house ng friend ko. Tatapon na nila yung wood na yan. Sabi ko, ay akin na lang, gagawin kong driftwood for my tank. So naibabad ko siya, tinanggalan ng mga balat, tapos ayan, eventually, ang tagal na niyang driftwood niyan. Anyway, ito pinapakita ko ulit yung mga plants sa inyo. Dyan yan, katulad niyang guppy grass na yan. I bet na nandyan ngayon yung mga shrimps natin na nakatago. Kasi mga 20 shrimps yun as I said earlier, na binili natin, na red cherry. Tapos meron pong 10 na ghost shrimps
yung walang kulay, no? Or parang black din siya, eh. So, yan, nakatago lang sila dyan. Napakadalang ko po sila makita tuwing sisilip ako dito. And usually daw, ang shrimp ay lumalabas sa gabi. So, kahit may light siya, so mamaya papatayin na natin yung ilaw kasi ang ginagawa ko, sa gabi po nakapatay ang ilaw. And then sa araw ko binubuksan. Para regular time din ng sun. If naka-outdoor sila. Yan. So, dito ko na po i-end ang video na ito. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama. Naway nagandahan kayo sa ating developments dito sa ating planted freshwater aquarium na ito na ating pong ginawa this month. Okay? So, this is Plant Tatay Barry of Antipolo saying bye, plant kids!